Isang gabi ng tagumpay ang naging simula ng impyerno para kay Maria. Habang ipinagdiriwang ang kanyang sining, isang malupit na paratang ang bumura sa kanyang dangal. Magnanakaw ang sigaw ni Isabel habang ipinapahiya siya sa harap ng lahat. Si Chidi, ang asawang tanging sandigan, ay nakaupo lamang sa wheelchair, bulag at walang kibo. Ngunit sa likod ng bawat hikbi ay isang lihim na panata. Sino ang tunay na kaaway at hanggang kailan mananatiling nakapikit ang mga mata ng katarungan sa gitna ng karangyaan? Huwag mong dungisan ang sahig ng mansion na ito ng iyong mga luha, Maria. Isang hamak na magnanakaw na tulad mo ay walang karapatang umiyak sa harap ng pamilya Easy. You are a disgrace to this family and you deserve nothing but the dirt beneath our shoes. Ang boses ni Isabel ay parang hapit na latigo na humahalay sa katahimikan ng malaking bulwagan. Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier at ang amoy ng mamahaling alak, nakaluhod si Maria sa malamig na marmol. Ang kanyang mga daliri ay may bahid pa ng mga langis at pintura, mga bakas ng ilang buwan niyang pagpupuyat para maibalik ang dating ganda ng painting na pag-aari ng yumaong ina ni Chidi. Inialay niya ang bawat hibla ng kanyang pagod para sa araw na ito, ang anibersaryo ng korporasyon. Sa pag-asang matatanggap na rin siya sa wakas bilang tunay na bahagi ng pamilya. Ngunit sa isang iglap, ang pag-ibig na kanyang ipinunla ay umani ng malupit na paninira. Dahan-dahang itinaas ni Maria ang kanyang paningin. Nakatayo sa kanyang harapan si Isabel, ang kanyang biyenan, na may hawak na basyong kahon ng alahas. Ang Black Pearl of Easy, ang hiyas na simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay nawawala. At sa tabi ng kanyang mga gamit sa pagpipinta, naroon ang isang peking replika na sadyang itinanim upang siya ay madiin. Ang bawat mata ng mga kamag-anak at mamamahayag na nakapaligid sa kanila ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Maria ang pag-akyat ng init sa kanyang pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang kanyang lalamunan ay tuyot, at ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Mommy, please, hindi ko magagawa yon. Alam ninyong mahal ko ang pamilyang ito, ang tanging na isambit ni Maria sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ngunit ang sagot ni Isabel ay isang malutong na sampal na nagpalingon sa kanyang mukha. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng masakit na katahimikan. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Chidi sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, walang kibo at tila walang naririnig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng upuan, sapat na upang mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gustong sumigaw ni Maria, gustong tumakbo sa piling ng kanyang asawa at humingi ng saklolo. Ngunit alam niyang sa paningin ng mundo si Chidi ay isang lalaking nawalan na ng lakas at liwanag. Ang kawalang kibo ni Chidi ay ang pinakamasakit na bahagi ng eksenang ito. Para kay Maria, ang hindi pagtatanggol ng asawa ay mas mahapdi pa kaysa sa sampal ni Isabel. Hindi niya alam na sa likod ng mga matang walang buhay, ang puso ni Chidi ay nagdurugo sa bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ng kanyang asawa. The Black Pearl is gone, Maria, at dahil sa ambisyon mong yumaman, nang mabilis kinuha mo ang huling alaala ng aking asawa. Dagdag pa ni Derek ang tiyuhin ni Chidi habang may hawak na baso ng scotch. Ang kanyang tinig ay puno ng mapagkunwaring pait. You manipulated my blind nephew to get into this house and now you show your true colors. Dito dumating ang unang hagupit na bumasag sa huling pag-asa ni Maria. Inilabas ni Isabel ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang sulating pag-amin na sadyang kinuha mo ang hiyas para ibenta sa mga kolektor sa Manila. Pirmado na ito ng mga saksi. Mula sa araw na ito, hindi ka na asawa ni Chidi sa paningin ng korporasyon. Pero huwag mong isiping makakaalis ka ng ganoon kadali. You owe us millions, Maria. Utang mo sa amin ang pangalan ng pamilyang ito. Ang ikalawang hagupit ay mas tuso at mas malupit. Dahil wala kang pambayad, ititira kita sa bodega sa likod ng mansyon. Doon ka magtatrabaho bilang tagalinis at tagapagsilbi hanggang sa mabayaran mo ang bawat sentimo ng nawalang hiyas. You will be our slave in your own home. Ang hatol ni Isabel na may kasamang mapait na ngiti. Naramdaman ni Maria ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bodega sa likod ay isang madilim at mamasa-masang lugar malayo sa karangyaan ng mansyon. Malayo sa init ng silid na pinagsasaluhan nila ni Chidi. Ang parusang ito ay hindi lamang para pagtrabahuhin siya,
kundi para unti-unti siyang patayin sa lungkot at pangungulila. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng bahay na ito ay tila mga hiblang sapot na nawalis ng isang marahas na kamay. Habang hinihila siya ng mga gwardya palabas ng bulwagan ang kanyang mga mata, ay nanatiling nakako sa kanyang asawa. Si Chidi ay nanatiling estatwa, walang emosyon, habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang humampas sa mga bintana. Ang tunog ng malalakas na patak ng ulan ay tila nakikiramay sa kanyang panaghoy. Sa bawat hakbang palayo naramdaman ni Maria ang bigat ng kadenang invisible na iginapos sa kanya ni Isabel. Paano niya malalabanan ang isang kasalanang hindi niya ginawa kung ang mismong mga taong itinuring niyang pamilya ang siyang bumitay sa kanyang dangal? Habang nakatayo sa gitna ng dilim at alikabok ng bodega, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya mananatiling bilanggo ng isang kasinungalingan at kailan muling magbubukas ang mga mata ng katarungan para sa isang pusong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal. Ang lamig ng semento ay tila gumagapang paakyat sa kanyang mga binti, nanunuot sa kanyang buto, gaya ng kawalang pag-asa na bumabalot sa kanyang puso. Sa loob ng bodega ang amoy ng luma at maalikabok na kahoy ang tanging kasama ni Maria. Ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya sa kisam ay nagbibigay ng mga aninong tila nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Wala siyang sapin sa higaan kundi ang ilang piraso ng karton na itinambak sa isang sulok. Ngunit sa kabila ng dumi at dilim, ang mas masakit na realidad ay ang katotohanang sa labas ng pintuang iyon, ang pamilyang pinaglingkuran niya ay mahimbing na natutulog habang siya ay itinuturing na basura. Dahan-dahang lumapit si Maria sa isang lumang mesa sa gitna ng bodega. Doon kinuha niya ang isang maliit na brush, ang tanging gamit sa pagpipinta na nailigtas niya mula sa pagkakalkal ni Isabel. Hinaplos niya ang mga balahibo nito at sa sandaling iyon ang alaala ng kanyang ina ay muling nagparamdam. Laban Maria tila bulong ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya ay isang restorer ng mga sining. Alam niya kung paano linisin ang mga mantsa, kung paano ayusin ang mga bitak, at kung paano ibalik ang ganda sa isang bagay na tila sira na. Ang kanyang buhay ay kasalukuyang nakabaon sa ilalim ng makapal na putik ng kasinungalingan, ngunit hindi siya papayag na manatili itong ganito. Biglang natigil ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng marahang kalasgas sa labas ng pinto. Ang bawat yabag ng sapatos sa damuhan ay nagbibigay ng babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. Huminto ang paghinga ni Maria, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis naghahanda sa kung anong bagong pasakit ang darating. Ngunit nang bumukas ang pinto ng walang tunog, hindi ang galit na mukha ni Isabel ang bumungad sa kanya. Isang matangkad na anino ang pumasok, dahan-dahang isinara ang pinto sa likuran nito. Nang tumama ang mahinang liwanag ng bumbilya sa kanyang mukha, halos mapatili si Maria sa gulat at tuwa. Si Chidi, ngunit hindi ito ang Chidi na nakita niya kanina sa boardroom. Wala ang kanyang wheelchair at ang kanyang mga mata, ang mga matang tila walang buhay at nakatingin sa malayo, ay ngayon ay nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng nag-aalab na emotion. Chidi, mahinang tawag ni Maria. Bago pa man siya makahakbang, ay naroon na si Chidi sa kanyang harapan. Mabilis siyang hinapit sa isang mahigpit na yakap. Ang init ng katawan ng kanyang asawa ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na buhay pa siya. Isinubsob ni Maria ang kanyang mukha sa dibdib ni Chidi, hinahayaan ang mga luhang kanina pa niya, tinitiis na mabasa ang polo nito. Shh! I'm here, Maria. I'm so sorry, my love. I'm so sorry na kailangan mong pagdaanan ito, ang mahinang bulong ni Chidi sa kanyang tainga. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng kinalulungkot. Hinaplos ni Chidi ang buhok ni Maria, itinataas ang kanyang mukha upang punasan ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Ang bawat haplos ni Chidi ay puno ng pangungulila at pag-ibig na kailangang itago sa harap ng mundo. Bakit ka nandito? Baka makita ka nila, Chidi. Mapapahamak ang plano natin. Nag-aalalang sabi ni Maria, kahit na ang totoo ay ayaw na niyang kumalas sa kanyang mga bisig. I couldn't sleep, Maria. Every time I close my eyes, nakikita ko yung sampal ni Isabel sa'yo. Ang sakit dito. Itinuro ni Chidi ang kanyang puso, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Konting tiis na lang, Maria. Hahanap ako ng paraan.
I will make them pay for every tear you shed tonight. Hinding-hindi ko hahayaan na manatili ka sa lugar na ito. Huwag kang padalos-dalos. Giit ni Maria hinahawakan ang mga kamay ni Chidi. Kailangan nating mag-ingat. Isabel and Derek are like vultures. Isang maling galaw lang malalaman nilang nakakakita ka at maglalaho ang lahat ng pinaghirapan natin. Ngumiti si Chidi, isang ngiting puno ng determinasyon. They think I'm weak, Maria. They think I'm a blind man who can't do anything. Hahayaan ko silang maniwala doon habang dahan-dahan nating kinukuha ang lahat sa kanila. Just promise me one thing. Don't lose hope. Ako ang magiging mata mo sa loob ng mansion at ikaw ang magiging lakas ko rito. Sa gitna ng kadiliman ng bodega, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako, isang halik na hindi lamang nagdadala ng kilig, kundi ng isang alyansang selyado ng dugo at luha. Panandali ang nalimutan ni Maria ang lamig ng karton at ang amoy ng alikabok. Sa piling ni Chidi, siya ay reyna pa rin at ang bodegang ito ay kanilang palasyo ng katarungan. Nang maghiwalay sila, iniabot ni Chidi ang isang maliit na balutan ng pagkain at isang manipis na kumot na itinago niya sa ilalim ng kanyang jacket. I have to go back before the maids wake up. Mag-ingat ka rito, Maria. I love you. I love you too, Chidi, sagot niya habang pinapanood ang kanyang asawa na muling magkunwaring naglalakad nang may pag-aalinlangan palabas ng pinto, tila isang taong nangangapa sa dilim. Nang muling mapag-isa, naramdaman ni Maria ang isang bagong uri ng tapang. Nagsimula siyang mag-ayos ng mga lumang gamit sa isang sulok upang gawing mas maayos ang kanyang tulugan. Habang hinihila niya ang isang lumang painting frame na nakasandal sa pader, may isang bagay na nahulog mula sa likuran nito. Isang maliit na piraso ng papel na nilaw na sa kalumaan, ngunit ang sulat kamay doon ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel sa ilalim ng mahinang liwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang nakasulat. Sa sino mang makakahanap nito, hindi aksidente ang nangyari. May nakatago sa ilalim ng mga kulay. Huwag kang magtiwala kahit kanino, lalo na sa mga easy. Ang mga kamay ni Maria ay nagsimulang manginig. Ang sulat na iyon ay mula sa kanyang ina. Ano ang lihim na itinatago ng mga easy na naging dahilan upang mamatay ang kanyang ina? At ano ang ibig sabihin ng sa ilalim ng mga kulay? Biglang umihip ang isang malakas na hangin na nagdulot ng malakas na kalabog ng pintuan ng bodega na tila may gustong pumasok. Napatingin si Maria sa pinto, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. May nanonood ba sa kanya sa dilim? Maria, Diyos ko, anong ginawa nila sa iyo? Bakit nila hinayaang magmukha kang pulubi sa sarili mong pamamahay? Ang boses na iyon ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit, sa gitna ng impyernong kinalalagyan ni Maria. Nang idilat ni Maria ang kanyang mga mata, ang sikat ng umaga na pilit na sumisilip sa mga siwang ng bubong ay tumama sa mukha ni Catalina. Nakatayo ito sa kanyang harapan, may dalang basket ng mga prutas at mainit na kape. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala at ang kanyang mga mata ay tila nangingilid ang luha habang tinitingnan ang maruming paligid ng bodega. Catalina, anong ginagawa mo rito? Baka makita ka ni Isabel. Nanghihinang sabi ni Maria habang pinipilit na bumangon mula sa kanyang higaang karton. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng kirot sa kanyang likuran, isang paalala ng malupit na gabing nagdaan. Huwag kang mag-alala, wala si Isabel, umalis sila ni Derek para sa isang meeting sa Manila. Nagmamadali akong pumunta rito nang malaman ko ang nangyari, sagot ni Catalina habang mabilis na inilalapag ang dalang pagkain. Lumapit siya kay Maria at hinawakan ang malamig na kamay nito. Napakasama nila, Maria. Hindi ko akalaing magagawa nilang ipakulong ka sa lugar na ito. Si Derek, alam mo namang noon pa man ay wala na siyang puso, pero ang itrato ka ng ganito, sobra na ito. Naramdaman ni Maria ang pagluwag ng kanyang dibdib. Sa mundong tila tinalikuran na siya ng lahat, ang presensya ng kanyang matalik na kaibigan ay parang isang gamot sa kanyang mga sugat. Si Catalina ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya bukod kay Chidi. Sabay silang lumaki at sa lahat ng mga pagsubok niya sa mansion ng mga easy, si Catalina ang palaging nakikinig sa kanyang mga hinaing. Salamat, Catalina. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, sabi ni Maria habang humihigop ng mainit na kape. Ang bawat lunok ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Maria, kailangan nating mag-isip ng paraan.
Hindi ka pwedeng manatili rito, bulong ni Catalina, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilibot sa loob ng bodega. Narinig ko ang usapan ni Derek kagabi. Gusto ka nilang burahin sa buhay ni Chidi. They want to frame you even more. Kailangan mong mag-ingat, Maria. Huwag kang magtitiwala sa kahit kanino sa mansyon na iyon. Dito naramdaman ni Maria ang pangangailangang maglabas ng sikreto. Ang bigat ng papel na nahanap niya kagabi ay tila sumasabog sa kanyang isipan. Catalina, may nahanap ako rito kagabi. Isang sulat mula sa nanay ko. Sinasabi niya na ang nangyari sa kanya ay hindi aksidente at may kinalaman ang mga Easy. Bahagyang natigilan si Catalina. Ang kanyang hawak sa kamay ni Maria ay tila humigpit ng bahagya, ngunit mabilis din itong bumalik sa dati. Ano isang sulat? Na saan na yon, Maria? Patingin ako, baka makatulong iyan para malinis ang pangalan mo. May kaunting pag-aalinlangan sa puso ni Maria, ngunit mabilis niya itong iwinakse. Si Catalina, ito ang kanyang sister sa touring. Dahan-dahan niyang inilabas ang naninilaw na papel mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa kaibigan. Sinasabi rito na may nakatago sa ilalim ng mga kulay. Hindi ko pa maintindihan, pero pakiramdam ko may kinalaman ito sa mga painting na ipinagawa sa akin ni Chidi. Kinuha ni Catalina ang papel, binasa ito ng mabilis. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig, ngunit bago pa man makapagsalita si Maria, mabilis itong ibinalik ni Catalina. Itago mo iyan ng mabuti, Maria. Napakadelikado nito. Kapag nalaman ni Derek na hawak mo ito, baka hindi lang bodega ang bagsakan mo. Hayaan mong ako ang mag-imbestiga sa labas. I will find a way to get you out of here, I promise. Salamat, Catalina. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Emotional na sabi ni Maria bago niya niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Wala iyon, Maria. Magkaibigan tayo, di ba? Walang iwanan, sagot ni Catalina habang tinatapik ang likod ni Maria. Nang kailangan na ring umalis ni Catalina dahil baka bumalik na ang mga amo ng mansyon, inihatid siya ni Maria ng tingin hanggang sa makalabas ng pinto. Sa sandaling iyon, ang bodega ay tila hindi na gaanong madilim. May pag-asa na muli siyang nararamdaman. Ngunit sa labas ng bodega, habang naglalakad si Catalina patungo sa kanyang kotse, ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat sa pag-aalala. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng awa ay dahan-dahang nagbago. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Hello, Derek, hawak na niya ang sulat. Alam na niya na hindi aksidente ang pagkamatay ng nanay niya. Ang boses ni Catalina ay wala na ang tamis at lambing. Ito ay puno ng katusuhan at determinasyon. Huwag kang mag-alala, nakuha ko na ang loob niya. Akala niya ako ang tanging kakampi niya. Now, what's our next move? I want my share of the company as promised. Habang umaandar ang kotse ni Catalina palayo sa mansion, naiwan si Maria sa loob ng bodega, hawak ang sulat ng kanyang ina at naniniwalang ligtas na siya. Hindi niya alam na ang anghel na itinuring niyang tagapagligtas ay siya palang demonyong magtutulak sa kanya sa mas malalim na bangin. Sino nga ba ang tunay na kaibigan sa gitna ng mga kaaway? At ano ang gagawin ni Maria kapag natuklasan niyang ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ay ang siyang may hawak ng kutsilyong nakatutok sa kanyang likuran? Ang sining ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang mga taong gumagawa nito ay madalas na may itinatagong dumi sa likod ng magagandang kulay. Para kay Maria, ang bawat kaskas ng kanyang maliit na spatula sa tuyong pintura ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Sa gitna ng madilim na bodega, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilya, sinimulan niyang suriin ang isang lumang painting na matagal nang nakalimutan sa sulok, isang larawan ng dalampasigan na tila payapa, ngunit may kakaibang bigat sa bawat haplos ng brush. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa mula sa lamig ng gabi, ngunit sa sandaling hawakan niya ang canvas, ang kanyang diwa ay nagiging matalas. Sa ilalim ng mga kulay, ang paulit-ulit na huni ng mga salita ng kanyang ina sa kanyang isipan. Gamit ang isang maliit na bulak na binasa ng kaunting solvent, dahan-dahan niyang nilinis ang isang bahagi ng painting sa bandang ibaba kung saan naroon ang madilim na anino ng isang malaking bato. Naramdaman ni Maria ang mabilis na tibok ng kanyang puso nang mapansin niyang ang pintura sa bahaging iyon ay mas makapal kaysa sa ibang parte ng obra. Hindi ito normal na paraan ng pagpipinta ng kanyang ina. May kung anong itinago rito, isang patong ng kasinungalingan
na sadyang inilagay upang takpan ang isang masakit na katotohanan. Ang bawat dahan-dahang pagkuskus niya ay tila pagtuklap sa sarili niyang mga sugat. Ang amoy ng chemical ay humahalo sa amoy ng alikabok na lumilikha ng isang nakalalasong timpla na nagpapabigat sa kanyang paghinga. Inay, ano ba ang gusto ninyong malaman ko? Bulong ni Maria sa hangin habang ang isang butil ng pawis ay gumagapang mula sa kanyang noo. Sa loob ng ilang oras na tila walang katapusan ang tanging tunog sa bodega ay ang kanyang malalim na paghinga at ang marahang paghaplos ng tela sa canvas. Hanggang sa unti-unti isang kulay pula na hindi tugma sa asul na dagat ang nagsimulang lumitaw. Hindi ito bahagi ng sining, ito ay isang petsa. Isang petsa na nakasulat sa paraang tanging ang isang bihasang mata lamang ang makakakita. Hulyo 14, 1998. Napasinghap si Maria, iyon ang araw ng aksidente. Ang araw kung kailan sinabi sa kanya na ang kanyang ina ay nahulog mula sa balkonahe ng mansyon dahil sa labis na kalasingan. Ngunit bakit may petsang ganito sa ilalim ng pintura at sa tabi ng petsa may dalawang titik na tila iginuhit ng nagmamadali DE? Derek Easy ang mahinang sambit ni Maria. Ang kanyang mga tuhod ay tila nang hina kaya napaupo siya sa isang lumang sako. Ang lahat ng kwentong narinig niya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina ay nagsimulang gumuho. Kung ang painting na ito ay natapos bago ang aksidente, bakit may petsa rito na tanging sa araw na yun lamang makabuluhan? May alam ba ang kanyang ina na mangyayari ang trahedya? O ito ba ay isang babala na hindi na niya naiparating? Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang matalas na bubog na bumabaon sa kanyang puso. Ang mansion na ito na tila isang palasyo ng karangyaan ay binuo pala sa ibabaw ng mga bangkay at mga lihim na pilit ibinabaon sa limot. Ang kanyang pag-ibig kay Chidi ay tila nadadamay sa dumi ng pamilyang ito at ang takot na baka maging si Chidi ay may alam ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema gaya ng isang lason. Habang nakatitig siya sa painting, naramdaman ni Maria ang isang kakaibang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanya. Ang katahimikan sa bodega ay naging masyadong mabigat, masyadong mapanuri. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa maliit na bintana na may rehas sa gawing itaas ng pader. Doon sa pagitan ng mga kalawangin na bakal nakita niya ang isang aninong hindi gumagalaw. Ang liwanag mula sa labas ay nagmula sa isang flashlight na biglang bumukas at tumama ng diretso sa kanyang mga mata na naging dahilan upang mapapikit siya sa silaw. Masyadong masipag para sa isang magnanakaw, Maria. Hindi mo ba alam na ang mga lihim na pilit hinuhukay ay madalas na nagiging sariling libingan ng taong nakakahanap nito? Ang boses na yon ay malamig puno ng panunuya at walang alinlangan kung kanino nagmumula. Si Isabel. Nakatayo ito sa labas, ang anino ay tila isang dambuhalang halimaw na bumabalot sa buong bodega. Ang pintuan ng bodega ay biglang kinalampag mula sa labas at narinig ni Maria ang tunog ng kadenang muling sinasara ng mas mahigpit. Magmuni-muni ka sa dilim, Maria, at tandaan mo kahit anong linis ang gawin mo sa lumang pintura, ang mantsa ng dugo ay hinding-hindi mo mabubura. Naiwan si Maria sa gitna ng muling bumalik na katahimikan. Hawak ang kanyang spatula at ang painting na naglalaman ng katotohanan. Ngunit paano niya ilalabas ang katotohanang ito kung ang mismong pintuan ng kanyang kalayaan ay muling nilagyan ng mas mabigat na kandado at mas nakakatakot? Alam na ni Isabel na may natuklasan siya. Ang kapal ng mukha mong maghanap ng hustisya, Maria, samantalang ang buong pagkatao mo ay nakasandal lang sa awa ng pamilyang ito. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Ang boses ni Isabel ay pumasok sa bodega bago pa man ang kanyang anino. Sa labas ang sikat ng araw ay matindi, ngunit sa loob ng maliit na silid na iyon, ang hangin ay nananatiling mabigat at malapot. Nakaupo si Maria sa sahig, tinitiklop ang manipis na kumot na ibinigay ni Chidi nang pumasok ang kanyang biyanan. Ang bawat salita ni Isabel ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa dangal ni Maria, pilit na binubuksan ang mga sugat na sinusubukan niyang hilumin. Tumayo si Maria, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ko nakakalimutan ang pinagmulan ko, Mommy, pero hindi rin ibig sabihin noon na may karapatan kayong tapakan ang pagkatao ko para sa isang kasalanang hindi ko naman ginawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Lumapit siya kay Maria, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason sa gitna ng alikabok.
Utang na loob, Maria. Yan ang wala ka. Remember your father? Kung hindi dahil sa amin nabulok na siya sa utang at namatay na walang dangal. We saved him. We gave you a roof, a name, at higit sa lahat pinayagan ka naming mapangasawa si Chidi kahit na isang hamak na anak ka lang ng isang artistang baliw. Naramdaman ni Maria ang paghapo ng kanyang dibdib. Ang bawat banggit ni Isabel sa kanyang ama at ina ay tila mga bubog na pilit isinusubo sa kanya. Ito ang pinakamabisang sandata ni Isabel ang pasukuin si Maria gamit ang bigat ng nakaraan. Sa kultura ng mga Pilipino, ang utang na loob ay isang gintong tanikala, ngunit sa kamay ni Isabel, ito ay naging isang madugong latigo. I gave you everything, Maria. Inari ka naming parang anak pero anong isinukli mo? Magnanakaw ka, patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay naging mas malambot, ngunit mas mapanganib. You are just like your mother, mapanira, manggagamit, akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo rito? Ang paghukay sa mga bagay na matagal nang ibinaon. Do you really think you can win against us? Napayuko si Maria, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Ang gaslighting ni Isabel ay unti-unting dumudurog sa kanyang determinasyon. Nagsimulang pumasok sa kanyang isipan ang mga tanong, tama ba ang ginagawa ko? O baka nga ako ang mali? Baka nga dapat na lang akong magpasalamat na hindi ako ipinakukulong ng tuluyan. Ang kanyang katawan ay tila bumibigat, ang bawat hininga ay isang pakikibaka laban sa lason ng mga salita ni Isabel. Tingnan mo ang sarili mo. Sabi ni Isabel habang hinahawakan ang baba ni Maria at pilit na itinatapat sa isang maliit at basag na salamin sa pader. You look pathetic. Walang maniniwala sa iyo. Kahit si Chidi sa tingin mo ba ay papanigan ka niya kapag nalaman niya ang buong katotohanan tungkol sa pamilya mo? Huwag kang maging ambisyosa, Maria. Manatili ka kung saan ka nararapat sa putikan. Binitawan ni Isabel ang kanyang baba nang may pandidire. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento habang papalayo ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Maria. Nang muling sumara ang pintuan at umalingaw-ngaw, ang tunog ng mabigat na bakal na pasandal si Maria sa pader at dahan-dahang napaupo. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na bali ang pakpak. Ang utang na loob na ipinamumukha ni Isabel ay isang malaking pader na humaharang sa kanya sa katotohanan. Naramdaman niya ang matinding pagod, hindi pagod ng katawan, kundi pagod ng kaluluwa. Sa dilim ng bodega, ang mga salita ni Isabel ay patuloy na umuulit sa kanyang pandinig, tila mga multong bumubulong na wala siyang silbi. Totoo nga ba bulong ni Maria sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig? Isa lang ba akong pabigat? Habang nakalubog sa matinding kalungkutan, napansin ni Maria ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng lumang aparador malapit sa kung saan tumayo si Isabel kanina. Sa pag-aakalang isa itong piraso ng bubog, dahan-dahan niya itong inabot. Ngunit nang mahawakan niya ang bagay na iyon, ang kanyang buong katawan ay tila na kuryente. Hindi iyon bubog. Ito ay isang maliit na butones na gawa sa mamahaling perlas, isang butones na bahagi ng polo ni Derek na suot nito noong gabing mawala ang Black Pearl. Bakit narito ang butones ni Derek? Ang kanyang pagdududa ay muling nag-alab, nilalabanan ang lason ng kawalang pag-asa na iniwan ni Isabel. Ngunit bago pa man niya masuri ang butones, narinig ni Maria ang isang malakas na sigaw mula sa mansion. Isang sigaw ng sakit at takot na nagmumula sa boses ni Chidi. Chidi, anong nangyari, Chidi? Ang boses ni Maria ay bumasag sa katahimikan ng bodega. Ang kanyang mga kamao ay walang tigil sa paghampas sa makapal na pintuang kahoy. Ang bawat kalabog ng kanyang palad sa matigas na balakid ay tila sumasabay sa mabilis at naghuhumiyaw na tibok ng kanyang puso. Ang sigaw ni Chidi mula sa mansion ay parang isang patalim na bumaon sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang tulasin ang pinto, gusto niyang liparin ang distansya patungo sa kanyang asawa, ngunit ang mabigat na kadena sa labas ay tila humahalakhak sa kanyang kawalan ng lakas. Ngunit sa loob ng mansion, ang sitwasyon ay hindi gaya ng kinatatakutan ni Maria. Ang malakas na sigaw ni Chidi ay isang bahagi ng isang mapanganib na dula. Sa gitna ng malawak na hagdanan, nakahandusay si Chidi sa sahig malayo sa kanyang wheelchair na tumaob sa gilid. Ang kanyang mukha ay balot ng kunwaring sakit, habang ang mga katulong at si Isabel ay nagtatakbuhan patungo sa kanya. Ang binti ko, hindi ko maramdaman ang binti ko. Ang daing ni Chidi, ang kanyang tinig ay puno ng panginginig na sadyang idinisenyo upang lumikha ng kaguluhan.
Diyos ko, Chidi, manang tawagan niyo ang Dr. Derek, tulungan mo ako rito. Ang nag-aalalang sigaw ni Isabel bagaman sa likod ng kanyang mga mata ay makikita ang inis dahil sa abalang idinudulot ng kanyang pamangkin. Sa gitna ng taranta at pagkakagulo ng lahat sa sala, walang nakapansin na si Chidi ay may ibang pinagmamastan. Sa ilalim ng kanyang nagkukunwaring pikit na mga mata, nakita niyang pumasok si Derek sa banyo upang kumuha ng gamot at habang ang mga katulong ay abala sa pag-aayos ng wheelchair. Ito ay ang pagkakataon niya. Nang mabuhat si Chidi pabalik sa kanyang silid, humiling siya na mapag-isa muna upang makapagpahinga. Sa sandaling, sumara ang pinto at matiyak niyang walang nakikinig ang lumpo at bulag na si Chidi ay biglang tumayo. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tahimik, gaya ng isang pusa sa gabi. Hindi siya nagtungo sa kanyang kama, kundi sa isang maliit na siwang sa pader na nag-uugnay sa silid-aklatan ni Derek. Ang bawat hakbang ni Chidi ay may kasamang panalangin para kay Maria. Kaunting tiis na lang, mahal ko, bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang pag-ibig para sa asawa ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang gampanan ang papel na ito, ang maging mahina sa paningin ng iba upang maging matibay na kalasag ni Maria. Sa loob ng silid ni Derek, ang amoy ng tabako at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang ginalugad ang mga drawer ng lamesa hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na itim na USB na nakatago sa loob ng isang luma at butas na libro. Alam ni Chidi na narito ang lahat ng ebidensya ng mga illegal na transaksyon ni Derek at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang utang ng ama ni Maria ay isang malaking panlilinlang. Nang mahawakan niya ang USB, naramdaman ni Chidi ang isang haplos ng pag-asa. Ito ang susi sa kanilang kalayaan. Ito ang maglalabas kay Maria mula sa madilim na bodega at magbabalik sa kanila ng dangal na ninakaw ni na Isabel. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig niya. Ang pintuan ng silid-aklatan ay dahan-dahang bumubukas. Mabilis na itinago ni Chidi ang USB sa loob ng kanyang medyas at nagmadaling bumalik sa kanyang wheelchair na nasa gilid lang ng pinto. Ngunit sa pagmamadali niya, ang kanyang paa ay sumabit sa isang maliit na lamesa na nagdulot ng mahinang paggalaw ng mga display na plapla rito. Chidi, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay nasa itaas ka at nagpapahinga? Ang boses ni Derek ay malamig at puno ng paghihinala. Nakatayo ito sa pintuan, ang mga mata ay nakapako sa kanyang pamangkin. Si Chidi ay nakaupo sa wheelchair, ang kanyang mga mata ay muling nakatingin sa kawalan. Ngunit ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakatagilid, isang posisyon na hindi natural para sa isang taong hindi nakakakita. Dahan-dahang lumapit si Derek, ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan. Huminto siya sa harap ni Chidi at hinawakan ang hawakan ng wheelchair. Bakit tila hingal na hingal ka, Chidi? At bakit ang pawis mo ay parang galing sa isang taong katatakbo lang? Hinawakan ni Derek ang baba ni Chidi at pilit na iniharap sa kanya. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay naging kasing nipis ng isang hibla ng buhok. Halos makita ni Chidi ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ni Derek. Naghahanap lang ako ng tubig, tito. Ang nauutal na sagot ni Chidi, pilit na pinapanatili ang panginginig ng kanyang boses. Tumingin si Derek sa paligid ng silid, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Pagkatapos muli siyang tumingin kay Chidi at may napansin sa sahig. Isang maliit na bakas ng putik na nagmula sa sapatos ni Chidi, putik na galing sa likod ng mansion malapit sa bodega. Dahan-dahang yumuko si Derek upang abutin ang putik sa sahig, habang si Chidi ay napahawak ng mahigpit sa kanyang USB sa loob ng medyas. Kung malalaman ni Derek na nakatayo siya, hindi lang ang plano ang maglalaho, kundi pati na rin ang buhay ni Maria. Interesting, bulong ni Derek habang tinititigan ang dumi sa kanyang daliri. May mga bisita pala tayo sa silid na ito na hindi gumagamit ng pinto. Pirumahan mo na ito, Chidi. Huwag mong hayaang ang isang kriminal na tulad ni Maria ang tuluyang dumungis sa pangalan ng mga easy. Gawin mo ito para sa dangal ng iyong yumaong ina. Ang boses ni Isabel ay parang marahang agos ng tubig na may halong lason. Sa loob ng marangyang dining room, ang kislap ng mga kristal na baso at ang bango ng bagong luto na roast beef ay hindi nakapagtago sa nakakasuffocate na tension. Nakaupo si Chidi sa dulo ng mahabang mesa
Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa malamig na tela ng tablecloth. Sa kanyang harapan ay ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng kanyang karapatan sa korporasyon patungo kay Derek. I need more time, auntie, ang mahinang sagot ni Chidi. Ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na bato na kailangang iangat mula sa malalim na balon. Sa loob ng kanyang medyas ang USB na kinuha niya sa silid aklatan ay tila nagbabaga isang lihim na nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundong lumilipas ay isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Time, wala na tayong oras, Chidi, ang singhal ni Derek habang marahas na ibinababa ang kanyang tinidor. Ang tunog ng metal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid gaya ng isang babala. Ang mga share ng kumpanya ay bumabagsak dahil sa scandal na idinulot ng asawa mo. The board members are panicking. Ang tanging paraan para maisalba ang Easy Group ay ang ipakita sa kanila na ang pamilya ay nagkakaisa sa ilalim ng isang matatag na pamumuno. At ano ang mangyayari kay Maria? Tanong ni Chidi ang kanyang boses. Ay bahagyang tumaas isang pagkakamali na nagpatahimik sa buong silid. Kung pipirmahan ko ito, palalayasin niyo ba siya sa bodega? Ibibigay niyo ba sa kanya ang hustisya? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabel. Hustisya, Maria, is exactly where she belongs, Chidi, sa dumi at dilim. Kung pipirma ka, baka sakaling mapag-isipan naming wag na siyang ituloy sa kulungan. It's a small price to pay for her freedom, isn't it? Habang nagaganap ang psikolohikal na digmaang ito sa loob ng mansyon sa labas. Ang langit ay tila nagbabadya ng isang malakas na unos. Ang kulog ay gumugulong sa kalawakan, isang tunog na nagpapayanig sa lupa. Sa loob ng bodega si Maria ay hindi lamang basta nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng gasgas at bahid ng tuyong dugo. Sa kagustuhan niyang makahanap ng higit pang ebidensya, sinubukan niyang buksan ang isang nakakadenang baul sa sulok ng silid gamit ang isang kalawanging bakal. Ang bawat paghatak niya ay nagreresulta sa pagbaon ng mga talim ng bakal sa kanyang mga palad, ngunit ang hapdi ay tila naging gasolina lamang sa nag-aalab niyang determinasyon. Hindi ako susuko, hindi ako mamamatay dito. Bulong ni Maria, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng emosyon. Sa bawat kaskas ng bakal, nararamdaman niya ang galit ng kanyang ina na tila sumasapi sa kanyang mga bisig. Nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Derek mula sa direksyon ng mansion, naramdaman ni Maria na nasa panganib si Chidi. Hindi na niya inisip ang sariling kaligtasan. Gamit ang huling lakas, ibinalibag niya ang kanyang buong timbang sa pintuan ng bodega na bahagyang naluwagan dahil sa ulan at kalawang. Ang tunog ng nabaling kahoy at ang pagkalas ng tornilyo ay naging hudyat ng kanyang pagtakas. Takbo. Walang sapin ang kanyang mga paa sa basang damuhan. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila sinusubukang hugasan ang dumi sa kanyang katawan, ngunit ang mantsa ng kawalang katarungan ay masyadong malalim. Sa loob ng dining room, hawak na ni Chidi ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Alam niyang kapag inilapat niya ang tinta sa papel, mawawala na siya ng kapangyarihan upang protektahan ang pamana ng kanyang ina. Ngunit kung hindi siya pipirma, alam niyang hindi titigil si Isabel sa pagpapahirap kay Maria. Pirumahan mo na, Chidi, do it for your wife. Udyok ni Derek, ang kanyang mukha ay puno ng katusuhan. Eksaktong ilalapat na ni Chidi ang panulat nang biglang bumukas ng marahas ang double doors ng dining room. Napatayo si Derek. Nabitawan ni Isabel ang kanyang baso ng alak na nagdulot ng pagbagsak nito sa sahig at pagkalat ng pulang likido na tila sariwang dugo. Nakatayo sa pintuan si Maria. Ang kanyang puting damit ay basang-basa at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang pinaka-nakakagimbal ay ang kanyang mga kamay. Ang mga daliring dati ay dahan-dahang humahaplos sa canvas ay ngayon ay puno ng sugat at dumadaloy na dugo na tumutulo sa mamahaling carpet ng mga Easy. Huwag mong pipirmahan, Chidi, ang pause, ngunit matapang na sigaw ni Maria. Maria, paano ka nakalabas? Ang gulat na tanong ni Isabel, ang kanyang mukha ay namumutla sa galit. Guardia, kunin niyo ang babaeng ito. Subukan ninyong lumapit, banta ni Maria habang itinataas ang kanyang sugatang kamay na may hawak na isang maliit na butones ng perlas. Ang butones ni Derek na nahanap niya sa bodega. Alam ko ang ginawa niyo sa nanay ko at alam ko kung sino ang tunay na kumuha ng Black Pearl. Ang katahimikan sa silid ay naging nakakabingi.
Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghampas ng ulan sa mga bintana. Si Chidi bagaman nakatingin sa malayo, ay naramdaman ang presensya ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay napuno ng paghanga at takot. Dahan-dahang lumapit si Derek kay Maria, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Isang butones. Akala mo ba ay maniniwala sila sa isang baliw at magnanakaw na tulad mo, ibigay mo sa akin yan. Huwag kang lalapit, Tito Derek. Ang boses na iyon ay hindi nanggaling kay Maria, ito ay nanggaling kay Chidi. Dahan-dahang tumayo si Chidi mula sa kanyang wheelchair. Binitawan niya ang panulat at humarap ng diretso kay Derek. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kawalan. Sila ay matalas, mapanuri at puno ng katarungan. The game is over, sabi ni Chidi, ang kanyang boses ay tila kulog na umalingaw-ngaw sa buong mansion. Pabawag. Akala mo ba talaga, Maria, ay may puwang ang katotohanan sa mundong binuo ng pera at kapangyarihan? Masyado kang naging kampante sa pag-ibig. Nakalimutan mong ang pinakamatalim na kutsilyo ay madalas na nanggagaling sa taong pinakamalapit sa iyong likuran. Ang boses ni Catalina ay hindi nagmula sa dilim, kundi sa mismong pintuan ng dining room, nakakarating lang. Ngunit ang tinig na dati ay puno ng tamis at pag-aalala ay ngayon ay naging kasing lamig ng bakal. Pumasok siya sa silid ng may taas noong lakad, hindi bilang isang kaibigang nag-aalala, kundi bilang isang kasabwat na handang maningil. Napatitig si Maria sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang mga sugatang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa hapdi, kundi dahil sa isang uri ng takot na ngayon lang niya naramdaman. Ang butones ni Derek ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang palad, ngunit ang presensya ni Catalina ay tila nagpabago sa timpla ng hangin. Catalina, anong ginagawa mo rito? Ang nanghihinang tanong ni Maria. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng bitak. Sabi mo tutulungan mo ako. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Catalina. Lumapit siya kay Derek at walang pasubaling inabot dito ang isang pamilyar na naninilaw na papel, ang sulat ng ina ni Maria na ipinagkatiwala niya rito sa bodega. I'm sorry, Maria, pero ang pagkakaibigan ay hindi nakakabusog at lalong hindi nito mababayaran ang mga pangarap ko, ani Catalina, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maria na punong-puno ng pagtataka. You were always the good one, the artist, the one Chidi loved. Habang ako ang palaging nasa anino mo. Ngayon oras na para ako naman ang makinabang. Naramdaman ni Maria ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Catalina ay tila isang hampas ng latigo na bumabakbak sa kanyang balat. Ang hangin sa loob ng mansion ay tila nawala na naging dahilan upang siya ay mapahawak sa sandalan ng isang upuan. Ang hapdi ng kanyang mga sugat sa kamay ay tila lumipat sa kanyang puso, isang masakit na kirot na tila gustong sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Tumingin siya kay Chidi na ngayon ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagkabigla at galit. Ang pagsasakripisyo ni Chidi na ipakita ang kanyang tunay na kalagayan ay tila nawala ng saysay dahil sa pagtataksil na ito. You sold her out, Catalina. Ang maring tanong ni Chidi, ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. Para sa ano? Para sa pera ni Derek. Para sa shares ng kumpanya Chidi, something you were about to give away anyway, sagot ni Catalina nang walang anumang bahid ng pagsisisi. Derek promised me a seat on the board, at ang kailangan ko lang gawin ay kunin ang kaisa-isang ebidensya na hawak ng asawa mo. Kinuha ni Derek ang sulat at dahan-dahang pinunit ito sa harap ni Maria. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog ng huling pag-asa ni Maria na nadudurog. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa sahig, humalo sa putik na dala ni Maria mula sa labas. Now, Maria, sino ang maniniwala sa'yo? Pang-uyam ni Derek habang dahan-dahang lumalapit. Wala na ang ebidensya mo, wala na ang kaibigan mo, at ang asawa mong nagpanggap na bulag, he just gave us the perfect reason to declare him mentally unstable. Who would believe a man who lied to his own family for years? Naramdaman ni Maria ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang braso. Ang mga gwardya ay muling lumitaw mula sa likuran. Sinubukan niyang kumalas, ngunit ang kanyang katawan ay wala ng lakas. Ang pagtataksil ni Catalina ay ang huling dagok na tuluyang pumatay sa kanyang espiritu sa gabing iyon.
Dalhin niyo na siya sa basement. At siguraduhin ninyong hindi na siya makakalabas pa, ang utos ni Derek na may kasamang malupit na tingin. No, chirik sigaw ni Maria habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang asawa na ngayon ay pinalilibutan na rin ng mga tauhan ni Derek. Bago tuluyang maisara ang pinto, nakita ni Maria ang huling sulyap ni Catalina. Isang sulyap na walang awa, walang pagsisisi, tanging ang kislap ng kasakiman. Isang tanong ang naiwan sa isipan ni Maria habang muling bumabalot sa kanya ang kadiliman ng basement. Paano mo lalabanan ang kaaway na alam ang bawat tibok ng iyong puso? At sa gitna ng pagkawasak ng lahat, mayroon pa nga bang liwanag na matitira? O ito na ang tuluyang paglubog ng kanyang huling pag-asa? Tapos na ang palabas, Maria. Dito ka nagsimula at dito ka rin magtatapos sa dilim, gaya ng iyong ina. Ang boses ni Derek ay umaling-aungaw sa loob ng basement, isang malamig at mapanglaw na bodega ng alak na ngayon ay nagsisilbing piitan ni Maria. Ang tunog ng mabigat na pintong bakal na sumara ay tila huling hatol ng kamatayan. Sa loob, ang amoy ng lumang alak at mamasa-masang semento ay nanunuot sa bawat hininga ni Maria na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng lakas. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa itaas, kung saan ang anino ng ulan ay gumuguhit ng mga luhang hindi na niya maibuhos. Dahan-dahang napasandal si Maria sa malamig na pader. Ang bawat bahagi ng kanyang tawan ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hapdi ng pagtataksil ni Catalina. Ang haplos ng kamay ng kaibigan na itinuring niyang kapatid ay tila nag-iwan ng paso sa kanyang balat. Paano naging ganon kadali para kay Catalina? Na itapon ang mga taon ng kanilang pagkakaibigan para sa isang pirasong papel at pangako ng kapangyarihan. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang latigo ni Isabel at ay isang uri ng sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong sining. Chidi, bulong niya sa hangin, ang kanyang tinig ay halos isang hikbi na lamang. Ang huling nakita niya bago siya kaladkarin pababa ay ang mukha ng kanyang asawa puno ng galit at takot, pinalilibutan ng mga tauhan ni Derek. Ngayong alam na nilang nakakakita si Chidi, hindi na ito ligtas. Ang lahat ng kanilang sakripisyo, ang pagpapanggap, ang mga gabing puno ng bulong at pangako, ay tila nawala ng saysay sa loob ng isang iglap. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Maria ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa. Ang maliit na butones ng perlas na nahanap niya sa bodega, ang kaisa-isang bagay na hindi nakuha ni Catalina. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Hindi pa tapos ang lahat, panata niya sa sarili. Kung ang basement na ito ang libingan ng mga lihim ng mga easy, gagawin niya itong sandata. Nagsimulang kumapa si Maria sa dilim. Ang kanyang mga daliri na bihasa sa pagtukoy ng mga bitak sa canvas ay dahan-dahang gumapang sa mga pader ng basement. Alam niya ang mga lumang mansion na tulad nito, palaging may nakatagong kwento sa bawat sulok. Ang kanyang ina, bago ito mamatay, ay madalas magpahiwatig tungkol sa puso ng mansyon kung saan nakatago ang lahat ng katotohanan. Habang kinakapa niya ang isang bahagi ng pader sa likod ng mga rack ng alak, napansin niya ang isang kakaibang tekstura. Hindi ito semento kundi isang uri ng kahoy na sadyang kinalayan upang magmukhang pader. Isang lihim na pintuan o isang vault, ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagalab. Ngunit bago pa man niya mahanap ang mekanismo upang buksan ito, narinig ni Maria ang mga yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Derek o ang matinis na takong ni Isabel. Ito ay marahan, halos nag-aalinlangan. Maria, Maria, naririyan ka ba? Ang boses ay pamilyar ngunit hindi niya inaasahan. Si Mateo, ang anak ni Derek na palaging nananatiling tahimik at nasa gilid. Bakit siya narito? Isang bitag na naman ba ito o isang pagkakataon sa gitna ng kapahamakan? Mateo, tulungan mo ako! Ang paos na sigaw ni Maria habang hinahampas ang pinto. Si Chidi, Zai, nasaan si Chidi? Wala na tayong oras, Maria. Ang nagmamadaling bulong ni Mateo mula sa kabilang panig. Inihahanda na ni Papa ang mga papeles para ideklarang mentally unstable si Chidi. Kapag nangyari iyon, kukunin nila ang lahat at hindi ka na makakalabas dito ng buhay. I'm sorry, Maria. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ginawa ni Papa.
Naramdaman ni Maria ang paghinto ng kanyang mundo. Ang panganib ay hindi na lamang tungkol sa pera o dangal. Ito ay tungkol sa kanilang buhay. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay bakit siya tinutulungan ni Mateo ngayon? Bakit Mateo? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Dahil pagod na akong makita ang mga taong mahal ko na nasasaktan, dahil sa kasakiman ng pamilyang ito, ang sagot ni Mateo na may kasamang bigat ng pagsisisi. Hindi ko kayang iligtas si Chidi ng mag-isa, pero may iniwan ang asawa mo sa akin bago siya dalhin sa taas. Isang USB. Sabi niya, ibigay ko ito sa'yo dahil ikaw lang ang nakakaalam kung paano ito gagamitin. Ang puso ni Maria ay tila tumalon sa tuwa. Ang USB, ang ebidensyang kinuha ni Chidi sa silid-aklatan. Ngunit paano niya ito magagamit kung nakakulong siya sa isang basement na walang kuryente at walang gamit? Isang malakas na kulog ang muling gumitla sa buong mansion na sinundan ng isang nakakangilong tunog ng pagkabasag ng salamin sa itaas. Ang gulo ay nagsisimula na. Maria, kailangan mong humanap ng paraan para buksan ang vault sa loob ng basement na iyan, dagdag ni Mateo. Nandoon ang server ng kumpanya. Kapag naipasok mo ang USB automatic na mag-u-upload ang lahat ng data sa mainframe ng board meeting sa Manila. Pero babala Maria, kapag ginawa mo yon, wala nang balikan. Gigibain mo ang buong pangalan ng Easy. Napatingin si Maria sa kadilimang nakapalibot sa kanya. Gigibain ang pangalan ng Easy, yon ang pangalang minahal niya, ngunit yun din ang pangalang pumatay sa kanyang ina at sumira sa kanyang buhay. Gawin mo na, Mateo. Ibigay mo sa akin ang USB sa ilalim ng pinto, ang desididong utos ni Maria. Nang madama niya ang maliit at matigas na bagay na dulas sa ilalim ng siwang, muling nabuhay ang apoy sa kanyang mga mata. Hawak na niya ang susi sa kanilang kalayaan. Ngunit sa itaas narinig niya ang boses ni Derek na galit na tumatawag kay Mateo. Mateo, nasaan ka? Halika rito. Ang panggayabag ay mabilis na lumayo. Muling napag-isa si Maria, sa dilim hawak ang USB at ang butones ng perlas. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito hindi lamang sining ang kanyang ipapanumbalik, kundi ang katarungang matagal nang ipinagkait. Paano makakahanap ng liwanag ang isang pusong nalulunod sa dilim? At magagawa nga ba ni Maria na pasabugin ang katotohanan bago pa siya tuluyang ibaon ng mga Easy sa limot? Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng madilim na basement ay tila isang patak ng asidong sumusunog sa pasensya ni Maria. Hawak niya ang USB na ibinigay ni Mateo, ang maliit na piraso ng plastic na tila naging kasing bigat ng isang bundok. Sa labas, ang dagundong ng kulog ay sinasabayan ng mas malakas na tibok ng kanyang puso. Kailangan niyang mahanap ang server. Kailangan niyang tapusin ang sinimulan ni Chidi bago ang lahat ay maging huli na. Gamit ang liwanag mula sa butones ng perlas na sumasalamin sa kaunting sinag mula sa siwang ng pinto, muling kinapa ni Maria ang kahoy na pader na itinuro ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa mga ukit ng kahoy hanggang sa makaramdam siya ng isang maliit na lever na nakatago sa likod ng isang bote ng mamahaling vintage wine. Sa isang marahang paghila ang pader ay dahan-dahang gumalaw, lumilikha ng isang siwang na naglalabas ng malamig at tuyong hangin. Ang hanging nagmumula sa server room ng Easy Group. Inay, tulungan niyo po ako. Bulong ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at determinasyon. Pumasok siya sa loob ng maliit na silid na puno ng mga kumukurap na asul at berdeng liwanag. Ang ingay ng mga fan ng computer ay tila isang malakas na ugong na bumabalot sa kanyang pandinig. Sa gitna ng teknolohiyang ito, naramdaman ni Maria ang liit ng kanyang pagkatao, ngunit alam niyang dito nakasalalay ang kanilang huling alas. Habang hinahanap niya ang saksakan para sa USB, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa intercom system na hindi sinasadyang nakabukas. Boses iyon ni Isabel, nagmumula sa library sa itaas. Siguraduhin mong nakatatali ng mahigpit ang mga kamay ni Chidi Derek. Hindi natin pwedeng hayaang makatakas siya habang hinihintay natin ang ambulansya mula sa psychiatric ward. Kapag nandoon na siya, pirumado na ang lahat ng kailangan natin. Napatigil si Maria. Ang kanyang hininga ay tila naging bubog sa kanyang lalamunan. Ang imahe ni na nakagapos ang kanyang asawang isinakripisyo, ang lahat para sa kanya, ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang galit na kanina pa niya sinusubukang pigilin ay biglang sumabog gaya ng isang bulkan. Ang kanyang mga kamay, bagaman puno ng sugat at nanginginig, ay naging matatag.
Hindi ko hahayaang makuha niyo siya, maring sabi ni Maria sa sarili. Isinaksak niya ang US sa main server port. Ang pong mga asul na liwanag sa paligid niya ay biglang naging pula isang hudyat na nagsimula na ang paglipat ng mga dokumento. Ang progress bar sa screen ay dahan-dahang gumagalaw 10%, 20-30. Ang bawat porsyento ay tila isang hakbang patungo sa kanilang kalayaan. Ngunit sa gitna ng paghihintay narinig ni Maria ang marahas na pagbukas ng pinto ng basement sa itaas. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ay pababa sa hagdanan. Hindi ito si Mateo. Ang bigat ng bawat hakbang ay pamilyar si Derek. Maria, alam kong may ginagawa ka rito. Huwag mong subukang lokohin ako. Ang sigaw ni Derek na umalingaw-ngaw sa buong basement. Ang tunog ng bakal na kinalalagyan ng mga alak na itinutulak niya ay lumikha ng malalakas na kalabog. Nataranta si Maria. Tiningnan niya ang screen 80% pa lang. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang harangin si Derek. Mabilis siyang lumabas mula sa server room at isinara ang lihim na pinto. Bago pumuwesto sa gitna ng basement, hawak ang isang mabigat na bote ng alak bilang sandata. Nang bumukas ang pinto ng cellar, tumambad ang mukha ni Derek na punong-puno ng puot. Ang kanyang polo ay lukot-lukot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nasaan ang USB, Maria? Ibigay mo sa akin ang USB. Wala na sa akin, Derek. Huli na ang lahat. Ang lahat ng dominyo ay papunta na sa board members. Ang matapang na sagot ni Maria, bagaman ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang ribs. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Derek. Akala mo ba ay ganoon kadali iyon? I can stop the transmission in a second. But first, I will make sure you won't be able to speak ever again. Dahan-dahang lumapit si Derek, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Maria ay naglaho na palitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi na siya ang mahinang babaeng kumagapang sa putikan. Siya na ngayon ang katarungang maniningil sa lahat ng utang ng pamilya Easy. Ngunit bago pa man makasugod si Derek, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas na sinundan ng isang tinig na nagpapatigil sa mundo. Bitawan mo ang asawa ko, Derek. Sa itaas ng hagdanan nakatayo si Chidi. Ang kanyang mga kamay ay duguan mula sa pagkakapigtas sa mga gapos, ang kanyang wheelchair ay wala na at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Derek, puno ng nag-aapoy na galit at liwanag ng isang taong hindi na muling pipikit sa katotohanan. Akala mo ba, Chidi, na ang pagtayo mo sa sarili mong mga paa ay sapat na para baguhin ang nakatadhana? You are still a crippled soul. In a world run by wolves, at hinding-hindi ninyo matatalo ang sistemang ako ang bumuo. Ang boses ni Derek ay puno ng panunuya, habang dahan-dahang umaatras mula sa server room, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pagkakatitig kay Chidi, na nakatayo sa tuktok ng hagdanan ng basement. Sa gitna ng madilim at malamig na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga kurap ng asul na ilaw mula sa server na kasalukuyang nag-o-upload ng mga lihim ng pamilya Easy. Si Maria ay nakatayo sa tabi ng makina. Ang kanyang hininga ay mabilis at ang kanyang mga sugatang kamay ay nakakuyom. Ang bawat salita ni Derek ay tila isang laso na pilit na sumisira sa panibagong pag-asang naramdaman niya sa paglitaw ni Chidi. Naramdaman ni Maria ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Chidi na ang mukha ay balot ng pawis at dugo mula sa pagkakapigtas sa mga gapos sa itaas. Ang puso ni Maria ay tila pinipiga. Nakikita niya ang panginginig ng mga binti ni Chidi. Ang hirap na dinaranas nito para lamang manatiling tuwid ang tayo. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagpapanggap, narito ang kanyang asawa, ang kanyang bayani na itinataya ang lahat para sa kanya. Ang umuling pagmulat ng mga mata ni Chidi ay hindi lamang tungkol sa paningin, kundi tungkol sa pagharap sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanila. Hindi na pera o kapangyarihan ang pinag-uusapan dito, Tito Derek. Ang boses ni Chidi ay malalim at puno ng awtoridad, bagaman bakas ang panghihina ng kanyang katawan. Ito ay tungkol sa buhay na ninakaw ninyo. It's about the justice that Maria and her mother deserve. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Derek, isang tunog na walang kaluluwa. Ngunit bago pa man siya makahakbang palapit kay Chidi, isang anino ang lumitaw mula sa likuran ni Derek. Si Mateo. Hawak nito ang isang makapal na folder at isang tablet na nagpapakita ng live transmission ng data mula sa server room. Tama na, Papa. Ang mahinahong boses ni Mateo ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa nag-aapoy na tensyon.
Lumakad siya patungo sa gitna sa pagitan ni Derek at ng mag-asawa. I have the digital backups. I realize that keeping your secrets is the heaviest burden I've ever carried. I'm not doing this just for Maria or Chidi. I'm doing this to end the cycle of lies in this family. Napatitig si Maria kay Mateo. Sa gitna ng lahat ng gulo, ang pagpanig ng sariling anak ni Derek ang hindi niya inaasahan. Isang sandali ng tahimik na pagkilala ang nagpalitan sa pagitan ni Maria at Mateo, isang pag-unawa na kapwa sila naging biktima ng kalupitan ng taong nasa harap nila. Ang golden moment na iyon ay nagbigay kay Maria ng kakaibang lakas. Hindi na sila nag-iisa sa laban na ito. You traitors, ang sigaw ni Derek, ang kanyang mukha ay namula sa galit habang sinusubukang abutin ang tablet ni Mateo. Ipinagpalit mo ang sarili mong ama para sa mga taong ito. Ipinagpalit ko ang isang kriminal para sa aking konsensya. Sagot ni Mateo nang walang pag-aalinlangan. Inabot niya ang folder kay Maria. Nandyan ang lahat, Maria. The digitized financial records of the corporation and the evidence of the orchestrated accident of your mother. Everything is uploaded to the cloud now. There's no way for them to delete it. Naramdaman ni Maria ang bigat ng folder sa kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay narito na. Ngunit sa gitna ng kanilang panandaliang tagumpay, ang intercom sa dingding ay muling tumunog. Boses iyon ni Isabel, ngunit sa pagkakataong ito wala na ang kanyang mapagkunwaring katarungan. Ang boses niya ay puno ng desperasyon at malamig na utos. Derek, we have a problem. The cleaner is already on his way. Since they want to be heroes, let them burn in their own truth. Umalis ka na riyan bago pa maging huli ang lahat. Ang katahimikan sa basement ay muling naging nakakangilo. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging mas malakas at ang bawat patak sa bubong ay tila mga yabag ng paparating na panganib. Naramdaman ni Maria ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Ang cleaner, isang pangalang alam ng lahat sa pamilya Easy na nangangahulugan ng isang taong inuupahan upang tapusin ang mga problemang hindi kayang lutasin ng pera. Biglang narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng bodega sa labas. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng main entrance ng basement ay umalingaw-ngaw na sinundan ng isang mabigat na yabag ng sapatos na hindi pamilyar sa sino man sa kanila. Isang aninong may hawak na bagay na tila bakal ang dahan-dahang bumaba sa hagdanan. Mateo, itago mo si Maria. Ang sigaw ni Chidi habang pilit na humaharang sa pinto, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom kahit na ang kanyang mga binti ay tila bibigay na. Naiwan si Maria sa sulok ng server room, hawak ang ebidensya at ang butones ng perlas habang pinapanood ang isang estrangherong unti-unting lumalabas mula sa dilim ng hagdanan. Ang katarungan ba ay may sapat na lakas para harapin ang isang taong ang trabaho ay pumatay ng katotohanan? O ito na ang huling hininga ng kanilang pag-asa sa loob ng pitang ito? Sa gitna ng tension sa loob ng basement, ang tunog ng bawat mabigat na yabag ng sapatos mula sa hagdanan ay tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit. Ang cleaner ay hindi isang anino lamang. Siya ang simbolo ng lahat ng maruming lihim ng mga Easy na handang pumatay para manatiling nakatago. Bilisan mo, Maria, ipasok mo na ang USB, hindi ko na sila mapipigilan ng matagal kitpas. Ang sigaw ni Mateo habang pilit na inihaharang ang kanyang katawan sa pintuan ng server room. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa panganib na paparating. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang nakatitig sa monitor. Ang progress bar ay tila tumigil sa 77%. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang taon sa loob ng impyerno. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabalisa, ang kanyang paningin ay nahulog sa frame ng painting na dinala niya mula sa warehouse, ang huling obrang ginawa ng kanyang ina bago ito mawala. May kung anong kakaiba sa kanto ng kahoy na frame, isang bahagyang nakaangat na tila may itinago sa ilalim ng makapal na varnish, sa ilalim ng mga kulay. Hindi lang ito tungkol sa pintura, bulong ni Maria, sa kanyang sarili. Ang kanyang diwa ay tila bumalik sa mga sandaling itinuturo sa kanya ng kanyang ina, ang sining ng pagpapanumbalik. Gamit ang dulo ng kanyang maliit na spatula, dahan-dahan niyang kinaskas ang wax seal sa likod ng frame. Sa ilalim ng malabong liwanag, ang bawat kaskas niya ay tila isang pag-usal ng dasal sa gitna ng kaguluhan. Ang amoy ng lumang turpentine at tuyong kahoy ay bumalot sa kanyang ilong, isang amoy
na nagpapaalala sa kanya ng yakap ng kanyang ina. Dahan-dahang natuklap ang huling layer ng kahoy. Doon nakatago sa isang maliit na uka ay isang manipis na piraso ng microfilm at isang maliit na memory chip na nakabalot sa plastic. Ito ang huling layer. Hindi lamang ito digital na kopya. Ito ang original na footage mula sa security camera ng mansyon noong gabing mamatay ang kanyang ina, isang ebidensyang matagal nang ipinagpalagay na nawala o nasira. Nahanap ko na Chidi Mateo. Hawak ko na ang katotohanan. Ang sigaw ni Maria ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at pait. Ngunit ang kanyang kagalakan ay naputol nang marinig niya ang malakas na pagbagsak ng katawan ni Mateo sa sahig. Ang pintuan ng server room ay nayanig dahil sa isang malakas na sipa mula sa labas. Ang bakal na trangka ay nagsimulang bumaluktot at ang tunog ng nagigipit na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, gaya ng isang babala ng kamatayan. Ibigay mo sa akin yan, Maria. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang malamig na tinig ng estranghero ay nanggaling sa kabilang panig ng pinto. Ito ay isang boses na walang emosyon. Isang boses na sanay sa paggawa ng mga bagay na hindi kayang sikmurain ng ordinaryong tao. Mabilis na isinaksak ni Maria ang nahanap na chip sa gilid ng terminal. Ang monitor ay biglang nagbago nagpapakita ng isang malabong video. Doon sa screen ay nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa balkonahe at sa likod nito ay isang lalaking may suot na pamilyar na singsing sa kanyang daliri, ang singsing ni Derek. Nakita niya ang bawat detalye ng pagtulak, ang bawat segundo ng pagbagsak, at ang malamig na pagtalikod ni Derek matapos gawin ang krimen. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kanyang iniisip, isang sugat na muling bumukas at nagpadugo sa kanyang kaluluwa. Hayop ka, Derek! Ang tanging naisambit ni Maria habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang video ay nagsimulang mag-upload ng automatiko sa mainframe ng corporate meeting kasama ng mga digital files na kinuha ni Chidi. Wala nang takas. Ang bawat board member, ang bawat mamamahayag sa labas, at ang buong mundo ay makikita na ang tunay na mukha ng mga easy sa loob ng ilang sandali. Sa loob ng napakalawak at napakalamig na boardroom ng AZ Group, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang tensyon ay tila isang hapit na kwerdas ng biolin. Nakaupo si Derek sa gitna ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagkunwaring awtoridad habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Sa kanyang tabi si Isabel ay nakasuot ng itim na tila isang byuda na nagluluksa. Ngunit ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Distinguished members of the board. Simula ni Derek ang kanyang tinig ay umaaling-aungaw sa paligid. Ngayong araw hindi lang natin ililigtas ang kumpanya, kundi ililibing na rin natin ang mga iskandalong pilit na sumisira sa ating pangalan. Nakahanda na ang panulat ni Derek para lagdaan ang dokumentong magpapatalsik kay Chidi bilang tagapagmana. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, ang malalaking pintuan ng boardroom ay bumukas ng marahas. Ang tunog ng mabigat na kahoy na humampas sa pader ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang panlilinlang. Pumasok si Chidi, hindi na nakaupo sa wheelchair, hindi na nangangapa sa dilim. Ang kanyang bawat hakbang ay matatag, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang tiyuhin nang may nag-aapoy na katarungan. Sa kanyang tabi nakahawak sa kanyang braso si Maria. Bagaman may mga gasgas ang kanyang muka at balot ng benda ang kanyang mga kamay, ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. The meeting is not yet over, Uncle Derek. Ang boses ni Chidi ay tila kulog na nagpatahimik sa buong silid. Hindi pa tapos ang pirumahan dahil hindi pa dumarating ang tunoy na may-ari ng mga upuang iyan. Security, anong ginagawa ng mga baliw na ito rito? Palabasin sila. Ang sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay pumitlag sa takot na pilit itinatago. Ngunit walang security na dumating. Sa halip, ang mga dambuhalang monitor sa dingding ng boardroom ay biglang nag-iba ng kulay. Ang mga slide ng financial reports ay naglaho na palitan ng isang malabong video footage na nagmula sa nakaraan. Ang katahimikan sa silid ay naging nakakangilo nang lumitaw sa screen ang imahe ng balkonahe ng mansyon. Nakita ng lahat ang isang lalaking may suot na pamilyar na singsing, ang singsing na suot pa rin ni Derek sa sandaling iyon habang itinutulak nito ang ina ni Chidi tungo sa kanyang kamatayan. Diyos ko! Ang mahinang sambit ng isang board member na sinundan ng sunod-sunod na bulungan at pagkagimbal ng mga mamamahayag na naroon.
Ang bawat kislap ng camera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Derek na ngayon ay kasing puti na ng papel. Kasinungalingan iyan. Isang peke at manipulated na video, ang hulyaw ni Derek habang pilit na pinapatay ang monitor gamit ang remote ngunit walang nangyayari. Ang upload ni Maria ay nakakandado na sa system. Dahan-dahang lumapit si Maria sa gitna ng mesa. Inilapag niya ang butones ng perlas at ang orihinal na microfilm sa harap ng lahat. Hindi nagsisinungaling ang sining Derek at hindi rin nagsisinungaling ang mga mantsa ng dugo na pilit ninyong pininturahan ng ginto. You didn't just steal the black pearl, you stole a life. You stole my mother's honor. Nang makitang wala na silang takas ang katinuan ni Isabel, ay tila tuluyang bumigay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang dinukot ang isang maliit na baril mula sa kanyang mamahaling bag. Ang tunog ng paglock ng gatilyo ay umalingaw-ngaw sa buong silid gaya ng isang hatol. Walang aalis, walang lalabas. Ang sigaw ni Isabel ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Itinutok niya ang baril kay Maria. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa tindi ng galit at takot. Kung babagsak kami isasama ko kayong lahat sa impyerno, napatigil ang lahat. Ang bawat hininga ay tila naging yelo. Nakatayo si Maria sa harap ng dulo ng baril ngunit hindi siya kumurap. Sa likod niya naramdaman niya ang kamay ni Chidi na humawak sa kanyang balikat. Isang haplos na nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa sa harap ng panganib. Ang putok ng baril ay tila isang pagpunit sa telon ng katahimikan. Sa loob ng boardroom, isang tunog na nagdala ng pansamantalang pagkabingi sa lahat ng naroon. Ngunit hindi si Maria ang bumagsak. Sa gitna ng usok at amoy ng pulbura, dahan-dahang napaluhod si Mateo sa sahig. Hawak ang kanyang balikat kung saan dumadaloy ang pulang likidong sumisimbolo sa huling sakripisyo para sa kanyang pamilya. Sinalo niya ang bala na sadyang itininggal ni Isabel para kay Maria. Ang sigaw ni Isabel ay hindi sigaw ng tagumpay, kundi isang matinis na tunog ng pagkabali ng kanyang katinuan nang makitang ang sariling dugo ng mga easy ang kanyang nasugatan. Mateo, anak, ang hulyaw ni Derek, habang pilit na lumalapit, ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang anak, ang mga pintuan ay muling bumukas, at sa pagkakataong ito ang mga awtoridad na ang pumasok. Ang tunog ng mga debakal na posas at ang utos ng mga pulis ay pumuno sa silid. Wala nang takas. Ang video footage na kasalukuyan pa ring nakaloop sa mga monitor ay nagsisilbing piping saksi na hindi na nila kayang pasinungalingan. Si Isabel ay tila isang rebultong biglang nagbitak-bitak. Binitawan niya ang baril na tila ba isa itong mainit na bakal. Nagsimula siyang tumawa, isang tawang walang katuwiran habang hinahaplos ang black pearl sa kanyang leeg. Akin ito, akin ang korporasyon, hindi niyo ako pwedeng alisin dito. Ako ang reyna. Ang kanyang mga bulong ay naging malakas na hiyaw hanggang sa pilitin siyang itayo ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay wala na sa realidad. Ang tindi ng kasakiman ay tuluyan ng lumamon sa kanyang isipan. Iniiwan siyang bilanggo ng sarili niyang ilusyon sa gitna ng karangyaan. Sa isang sulok nakita ni Maria si Catalina na pilit na nagtatago sa likod ng mga mamamahayag, sinusubukang tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit hindi siya nakaligtas sa matalas na paningin ni Chidi. Sa isang senyas sinarang ng mga gwardya ang daraanan ng babaeng itinuring ni Maria na kapatid. Ang kislap ng mga posas sa mga kamay ni Catalina ay tila isang mapait na paalala na ang bawat pagtataksil ay may katapat na bayad. Wala na ang kanyang matatamis na ngiti. Ang tanging natira ay ang mukha ng isang taong nabulag ng ambisyon at ngayon ay wala nang matatakbuhan. Dahan-dahang lumapit si Maria kay Catalina bago ito tuluyang ilabas ng silid. Ang boardroom ay tila naging isang entablado ng huling paghuhukom. Tiningnan ni Maria ang kanyang dating kaibigan nang walang galit kundi may matinding pait at awa. Sabi mo, Catalina, ang pagkakaibigan ay hindi nakakabusog. Pero ang perang nakuha mo sa paninira ng buhay ng iba kailanman ay hindi magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ang mahinang sabi ni Maria, ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng panginginig ng kanyang buong pagkatao. Hindi makatingin ng diretso si Catalina. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at sa unang pagkakataon nakita ni Maria ang tunay na takot sa mga mata nito, hindi takot sa kulungan, kundi takot sa katotohanang siya ay mag-isa na ngayon. Habang hinihila si Catalina palabas, ang tunog ng kanyang mga hikbi ay humalo sa ingay ng mga sirena sa labas ng gusali, isang malungkot na melodiya ng pagkatalo. Naiwan sina Maria at Chidi sa gitna ng boardroom
na ngayon ay puno na ng mga investigador. Lumapit si Chidi kay Maria at hinawakan ang kanyang mga sugatang kamay. Ang init ng palad ni Chidi ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa bagyo sa loob ng puso ni Maria. Tumingin sila sa labas ng malalaking bintana, kung saan ang langit ay nagsisimulang lumiwanag. Pagkatapos ng isang malakas na unos, ang katarungan ay hindi dumating ng mabilis, at hindi ito dumating ng walang sugat. Ngunit narito na ito mabigat totoo at hindi na muling mababawi. Ang amoy ng turpentine at langis ay hindi na amoy ng paghihirap sa loob ng bodega. Ngayon ang halimuyak na ito ay humahalubilo sa sariwang hangin na nagmumula sa malalaking bintana ng bagong studio ni Maria sa loob ng mansyon. Wala na ang mga kadena, wala na ang dilim. Ang bawat haplos ng kanyang brush sa canvas ay tila isang banayad na hilom sa mga pilat na iniwan ng nakaraan. Kasalukuyang tinatapos ni Maria ang restoration ng isang malaking portrait, hindi ang diamante, hindi ang yaman, kundi ang larawan ng kanyang ama at ina na magkasama nakangiti sa gitna ng isang hardin ng mga makukulay na bulaklak. Dahan-dahang binitawan ni Maria ang kanyang palette nang marinig niya ang tunog ng bumubukas na pinto. Hindi na ito ang marahas na kalabog ng mga gwardiya, kundi isang marahang pagtulak na puno ng pag-iingat. Pumasok si Edie, ang kanyang mga mata ay wala ng benda, wala ng itim na salamin. Matapos ang matagumpay na operasyon sa ibang bansa, ang kanyang paningin ay tuluyan ng nanumbalik. Huminto siya sa bukana, pinagmamasdan ng kanyang asawa na tila ba ito ang pinakamagandang obra na nakita niya sa buong buhay niya. "You look beautiful, Maria," ang mahinang bulong ni Chidi. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maria. Ang mga daliring dati ay puno ng sugat, ngayon ay malinis na bagaman may mga bakas pa ng sining. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang pangako na hinding-hindi na muling magkakawalay. Derek's words in the boardroom. "About your father, nahanap na namin ang katotohanan. He didn't owe them anything. Derek was the one who forged the documents to keep your father under his thumb. Ang Black Pearl ay sa pamilya niyo talaga, Maria. It was a gift to your mother that Isabel stole." Naramdaman ni Maria ang isang mabigat na bara sa kanyang lalamunan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa pait. Ito ay dahil sa gaan ng loob. Ang lahat ng gaslighting, ang lahat ng utang na loob na ipinamukha sa kanya ay isa palang malaking ilusyon. Ang kanyang ama ay hindi nabuhay ng may utang. Nabuhay ito ng may dangal na pilit na dinungisan ng mga easy. Ang katotohanang ito ang huling piraso ng puzzle na nagpabuo sa kanyang pagkatao. "Salamat, Chidi. Salamat sa hindi pagsuko." Tugon ni Maria habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Sa labas narinig nila ang tawanan ni Mateo sa hardin na kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang tinamong sugat. Ang mansyon na dati ay piitan ng mga lihim ay dahan-dahan nang nagiging isang tahanan. Ang karma ni na Isabel at Derek ay nagsilbing pataba sa lupang ngayon ay tinutubuan ng bagong pag-asa. Ang mansyon ng mga easy ay hindi na ang palasyo ng mga anino at lihim na kinatatakutan ni Maria noon. Ngayong gabi, ang bawat sulok nito ay maliwanag, puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at banayad na tugtugin ng biolin na tila humahalik sa malamig na hangin ng gabi. Ito ang pagbubukas ng Luwalhati Foundation, isang institusyong itinatag ni na Maria at Chidi upang tulungan ang mga biktima ng pang-aabuso at upang suportahan ang mga lokal na artista na walang kakayahang ipaglaban ang kanilang sining. Nakatayo si Maria sa gitna ng engranding bulwagan, suot ang isang simpleng puting terno na gawa sa pinong pinya. Wala na ang mga benda sa kanyang mga kamay, tanging ang maliliit at mapuputing pilat na lamang ang natira, mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Pinagmamasdan niya ang kanyang huling obra na nakasabit sa sentro ng gallery, isang abstract na painting na pinamagatang Ang Paglaya. Ang mga kulay nito ay hindi na madilim at mabigat. Ito ay puno ng ginto-asul at puti, mga kulay ng langit pagkatapos ng isang malupit na unos. Napakaganda, Maria. Tila ba bawat haplos ng brush mo ay may kasamang hininga ng kalayaan. Ang marahang boses ni Mateo ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakasuot ito ng suit at bagaman may bahagyang limitasyon pa rin ang kilos ng kanyang balikat, ang kanyang mukha ay payapa na. Si Mateo na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng foundation, isang paraan niya upang pagbayaran ang mga pagkakamali ng kanyang ama,
Salamat, Mateo, at salamat sa pagpiling manatili sa panig ng tama, tugon ni Maria nang may matamis na ngiti. Kumusta? Kumusta sila? Alam ni Mateo ang tinutukoy ni Maria. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Si Papa ay nananatiling tahimik sa loob ng selda. Ayaw niyang tumanggap ng bisita. Si Isabel naman, ang sabi ng mga doktor sa pasilidad, ay patuloy pa ring nakikipag-usap sa mga pader, iniisip na siya ay nasa isang piging. At si Catalina, nagpadala siya ng sulat. Humihingi siya ng patawad, Maria. Sabi niya handa siyang pagdusahan ang lahat sa loob ng kulungan. Naramdaman ni Maria ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Patawad. Noong una, akala niya ay hinding-hindi niya mabibigkas ang salitang iyon. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang painting, na-realize niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumugat sa kanya. Ito ay para sa kanyang sarili upang hindi na siya muling maging bilanggo ng galit. Sabihin mo sa kanya, Mateo, na hindi ko man malilimutan ang lahat, pinapalaya ko na ang puot sa puso ko. I wish her peace sa paraang mahahanap niya ito. Nang umalis si Mateo upang asikasuhin ang mga bisita, naramdaman ni Maria ang isang pamilyar na haplos sa kanyang baywang. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bango ng sandalwood at ang init ng katawan ni Chidi ay sapat na. Dahan-dahang iniharap ni Chidi si Maria sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati ay tila mga bintanang nakasara, ay ngayon ay nagniningning sa liwanag at pagmamahal. Tapos na ang mga seremonya sa loob, mahal ko. Gusto mo bang lumabas muna? Tanong ni Chidi, ang kanyang boses ay tila isang banayad na kanta. Naglakad silang magkahawak kamay patungo sa malawak na balkonya na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang ritual ng paglilinis. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, inilabas ni Maria ang Black Pearl of Easy mula sa kanyang bulsa. Ang hiyas na naging sanhi ng napakaraming luha at dugo. Anong plano mo riyan? Tanong ni Chidi habang nakatingin sa perlas. Ito ay bahagi ng nakaraan na kailangang magsilbi sa hinaharap, sagot ni Maria. Ibebenta natin ito, Chidi. Ang lahat ng kikitain ay mapupunta sa mga bata sa foundation. Ang hiyas na ito ay hindi na magiging simbolo ng kasakiman. Ito ay magiging simbolong pag-asa. Isang matamis na halik ang idinapo ni Chidi sa noo ni Maria bago niya ito hinapit ng mas malapit sa kanyang dibdib. You never cease to amaze me, Maria. You turned every drop of bitterness into a masterpiece of love. Dahil tinuruan mo akong makakita muli, Chidi. Bulong ni Maria habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hindi sa pamamagitan ng mga mata, kundi sa pamamagitan ng puso. Habang pinagmamasdan nila ang abot-tanaw kung saan ang dilim ng gabi ay dahan-dahang hinahalikan ng unang sinag ng bukang liwayway, naramdaman ni Maria ang tunay na kapayapaan. Ang sining ng pagpapanumbalik ay tapos na. Hindi lamang ang mga painting ang kanyang naibalik, kundi ang dangal ng kanyang pamilya, ang katarungan para sa kanyang ina, at ang kakayahang muling magmahal ng walang takot. Ang buhay ay tila isang canvas puno ng mga bitak, mantsa at madidilim na kulay. Ngunit sa kamay ng isang taong may sapat na tapang at pag-ibig, ang bawat sugat ay maaaring maging isang bahagi ng pinakamagandang obra maestra. At sa bagong umagang ito, ang bawat kulay ay maliwanag, bawat linya ay matatag, at ang bawat tibok ng puso ay isang awit ng tagumpay. Ang pagtama ng unang sinag ng araw sa dalampasigan ay hindi lamang pagtatapos ng gabi, kundi ang simula ng isang buhay na wala ng dumi at dusa. Sa wakas, ang mga kulay ng ligaya ay muling naghari sa canvas ng buhay ni Maria at Chidi. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang hinahabi ko ang bawat salita sa kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha sa bahagi kung saan ang tanging taong pinagkatiwalaan ni Maria, si Catalina, ay walang awang winasak ang huling lihim ng kanyang ina at itinusok ang kutsilyo ng pagtataksil sa kanyang likuran. Ang bawat emotion at bawat tagpo rito ay hango sa mga totoong hininga at patak ng luha ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Ito ay isang obra na inialay ko ng may buong puso at matalas na tsinamngim para sa inyong lahat. Ang buhay natin ay parang isang lumang painting na nabaon sa alikabok at nabalot ng mga mantsa ng sakit. Kailangan natin ng matinding tiyaga, gaya ng isang restorer,
upang dahan-dahang tuklapin ang mga layer ng kasinungalingan hanggang sa mahanap natin ang tunay na liwanag na matagal nang itinago sa ating ilalim. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Maria, magagawa niyo rin bang magpatawad at ibenta ang hiyas ng nakaraan para sa kinabukasan ng iba? O mas pipiliin niyo bang yakapin ang pait hanggang sa huli? At bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong malaman, saan niyo ba pinapakinggan ang audio na ito ngayon? Nagluluto ba kayo ng hapunan, naglalaba o marahil ay nagpapahinga? Matapos ang isang mahabang araw ng sakripisyo, ibahagi niyo naman ang inyong nararamdaman o ang sarili ninyong kwento sa comment section sa ibaba dahil dito palaging may nakikinig sa inyong boses. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Naway manatili kayong matatag at may dangal sa pagpinta ng sarili ninyong tadhana. Isang mapayapang gabi sa inyong lahat. Pamagat ng kwento ang paghilom sa likod ng obra maestro